Nagsisimula ang kwento sa isang binata na nagkamalay sa lubos na kadiliman, litong-lito at hindi sigurado kung nasaan siya. Sa una, puro itim ang nakikita niya at wala siyang makita. Pero pagkatapos, unti-unting lumilitaw ang isang mahinang liwanag sa harapan niya. Ang liwanag ay patuloy na lumalakas at agad niyang napagtanto na nanggagaling ito sa loob ng tila isang balat ng itlog. Isang maliit na bitak sa balat ang nagpapahintulot sa kanya na sumilip, at sa pamamagitan ng makipot na siwang na yon, nakita niya ang isang kagubatan sa labas. Pero sa halip na magbigay sa kanya ng mga sagot, mas lalo lang siyang naguluhan, lalo na nang mapansin niya na hindi niya maigalaw kahit isang bahagi ng kanyang katawan. Bago pa man niya masimulan pag-isipan ang nangyayari, isang kakaibang status screen ang biglang lumitaw. Sa mismong harap ng kanyang mga mata. Habang binabasa niya ito, nawawala ang laman ng kanyang isip dahil sinasabi nito sa kanya na isa siyang itlog ng dragon, at ang isang pangungusap na iyon ay tuluyang gumugulo sa kanyang ulo. Pagkatapos, ang screen ay lumalaki at isang misteryosong banal na boses ang umaalingaw-ngaw, kalmadong nagpapaliwanag na ang interface na ito ay nagpapakita ng lahat ng kanyang kasalukuyang stats sa numeric form para madaling maintindihan. Natutulala pa rin, sumigaw siya sa boses at nagtatanong kung ano ba ang nangyayari. Ngunit sumagot ang boses nang walang anumang emosyon na hindi ito makapagbibigay ng karagdagang impormasyon dahil nasa level 1 pa lamang ito. Lalo siyang nagalit, at sa kanyang pagkayamot, sinubukan niyang gumalaw kahit kaunti. Ngunit sa kanyang gulat, ang bahagyang paggalaw ay naging sanhi upang mahulog siya mula sa puno kung saan siya nagpapahinga. Gumugulong siya pababa ng burol, umiikot ng walang magawa, hanggang sa bumagsak siya malapit sa pampang ng ilog. Ngayon, nakahiga siyang tahimik sa tabi ng tubig, sa wakas ay nasulyapan niya ang kanyang refleksyon sa sapa, at sigurado nga, ang nakatingin sa kanya ay ang makinis at bilog na hugis ng isang itlog ng dragon. Napansin ang kanyang labis na pagkabigla, naawa sa kanya ang banal na tinig at nagpas siyang ipaliwanag ang sitwasyon ng mas malinaw. Kinumpirma nito na isa nga siyang itlog ng dragon, na kahit papaano sa mundong ito ay itinuturing na isang halimaw na F-rank, ang pinakamahina. At binalaan siya na kung ang kanyang balat ay tuluyang mabasag, agad siyang mamamatay, at ang maliit na butas na ginawa niya para tumingin sa labas ay naglalagay na sa ang kanyang buhay. Nagpatuloy ang boses, sinasabing bagamat nagsisimula ang mga itlog ng dragon bilang mga mahihinang nilalang, taglay nila ang potensyal na maging nakakatakot na mga dragon, kung mabubuhay sila ng sapat upang marating ang yugtong iyon. Ngunit mayroong problema. Itinuturing ang mga itlog ng dragon bilang isang napakahalagang merienda sa maraming halimaw, at dahil wala silang mga paa, ang tanging paraan upang gumalaw ay ang gamulong. Kahit na matapos malaman ang lahat ng iyon, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa pag-aakalang masyadong mapanganib na manatili lamang, humarurot siya sa paggulong sa buong bilis, umaasang lumayo hanggat maaari. Sa kasamaang palad, ang kanyang napakagaling na pagtakas ay nagtapos sa kanyang pagkahulog sa isang maliit na bangin. Hindi rin ito ang unang beses na madalas siyang nahuhulog kamakailan, at dahil doon, kalmadong nag-abiso ang sistema na ang kanyang resistensya sa pagkahulog ay tumaas mula 1 patungo sa 2. Wala rin gaanong halaga yon, dahil nabawasan pa rin ang kanyang HP dahil sa pagkahulog, at pinaalala sa kanya, muli, na kailangan na niyang huminto sa pagiging pabaya. Bagbog at nanghihina, nagpasya siyang magpahinga muna, at tama nga, paggising niya, puno na ulit ang kanyang HP. At least, nagbigay yun sa kanya ng kaunting kapanatagan, dahil mukhang ibinabalik ng tulog ang buong kalusugan sa kakaiba at mapanganib na mundong ito. Pagkatapos, bumalik siya sa pagulong-gulong, nag-iisip ng malalim, nag-iisip kung ano ang naghihintay sa kanya kapag tuluyan na siyang napisa. Magiging isang napakalaking dragon ba siya, na mapipilitang makipag-away ng walang tigil para lang mabuhay? Patuloy siyang gamulong pasulong, naliligaw sa sarili niyang isip, hanggang sa may biglang pumihil sa kanya. Hindi kalayuan, nakakita siya ng isang malaking insekto. Sumisigaw ang kanyang tiyan ng panganib, at nang walang pag-aaksaya ng segundo, nagtago siya sa likod ng isang malapit na puno at agad na ginamit ang kanyang kasanayang pagtatasa. Lumabas ang resulta. Ang bagay na yun ay tinatawag na egg eater, medyo malinaw kung ano ang ginagawa nito. Pagkakita pa lang sa kanya ng nilalang, sumugod ito patungo sa kanya na may masamang balak. Tumakbo siya, gumugulong palayo ng mabilis hanggat kaya ng kanyang maliit na katawan, ngunit kahit siya
Alam niyang hindi ito magtatagal. Hindi niya ito matatakbuhan habang buhay, at ang basta pagulong-gulong ay hindi siya ililigtas. At sa ganitong takbo, panahon na lang ang hinihintay bago siya mahuli, at kailangan niyang baguhin ang sitwasyon sa anumang paraan. Walang humpay siyang hinabol ng halimaw, hanggang sa gilid ng isa pang bangin. Sa sandaling sumugod ito para sakmalin siya, inihagis niya ang lahat ng kanyang lakas sa isang huling sandaling pag-iwas, bumangga ng diretso dito at itinulak ito sa bangin. Nagpagulong-gulong ang hayop pababa at naduraj sa pagbagsak, at sa isang iglap, nakuha niya ang kanyang unang tunay na patay. Hindi nag-aksaya ng oras ang sistema, at ipinahayag nito na nakakuha siya ng 12 experience points at opisyal na umabot sa level 5. At, sa ganoon, ang lahat ng kanyang stats ay umabot sa pinakamataas sa lahat, ngunit hindi lang yun. Nabuksan na rin niya ang mga kinakailangan para sa ebolusyon, at binigyan siya ng sistema ng 2 pagpipilian. Mag-evolve sa isang baby dragon o isang little dragon. Dahil walang ideya kung ano ang pagkakaiba, nag-alangan siya, kaya nakialam ang sistema para magpaliwanag. Lumalabas na ang little dragon ay isang dwarf na uri ng dragon. Oo, itinuturing itong maliit kumpara sa ibang dragon, pero kapag lumaki na, mas malaki pa rin ito sa isang malaking oso, at kilala sa kanyang matinding hiningang apoy. Ngunit para sa baby dragon, sinabi ng sistema sa kanya ang totoo. Hindi talaga ito ginawa para sa labanan. Ang mga kuko at pangil nito ay masyadong maikli para makapagdulot ng malubhang pinsala, pero kapalit nito, nagtataglay ito ng napakalaking potensyal at maaaring mag-evolve sa iba't ibang uri ng dragon sa kalaunan. Siyempre, ang ganong klaseng potensyal ay may kaakibat na problema. Ang mga batang dragon ay itinuturing na pinakamataas na uri ng biktima. Ang mga halimaw at adventurer ay patuloy na hinahabol sila, kaya mas mahirap ang mabuhay. Kaya natural lang, pinili niya ang maliit na dragon. Parang mas matalinong pagpipilian, mas madaling mabuhay, mas direkta. Pero pagkatapos niyang pumili, may hindi inaasahang nangyari. Ang banal na tinig ay biglang bumalat sa kanya na parang mainit na presensya at sinabi sa kanya na huwag maliitin ang kanyang sarili. Sabi nito, umaasa ito ng mga dakilang bagay, alisin sa kanya ang lahat, at hindi siya dapat tumigil, hindi dapat maghangad ng mababa. Nagiging balisa siya dahil doon, at nagsisimula siyang magduda sa sarili, nagtataka kung pinili lamang niya ang maliit na dragon dahil pakiramdam niya ay ligtas ito. Naaalala niya kung paano inilarawan ng sistema ang sanggol na dragon bilang isang landas na may mataas na potensyal, puno ng mga posibilidad. Napapaisip siya dahil doon, baka hindi gaanong umunlad ang maliit na dragon lampas sa isang tiyak na punto o mas malala pa. Baka hindi ito umunlad kahit papaano. Sa nananatiling alalahanin na yon, nagpasya siya. Binago niya ang kanyang pinili sa sanggol na dragon, nagpas siyang mas gugustuhin niyang sumugal kaysa mabuhay ng may panghihinayang, dahil hindi niya hahayaang diktahan ng takot ang kanyang landas pasulong. Kinilala ng sistema ang kanyang pinili at ipinagkaloob ito. Halos agad-agad, nagsimulang magbago ang kanyang katawan, at nagbagong anyo siya sa isang maliit at maningning na dilaw na baby dragon, katulad mismo ng pinili niya. At kasabay ng pagbabago, tumaas ng husto ang stats niya, at nagkaroon siya ng napakaraming bagong skills. Pero nakakapagtaka, hindi na puno ulit ang HP at MP niya pagkatapos mag-evolve. Kaya kahit na mas malakas siya, ubos pa rin ang lakas niya, at kailangan niya ng sapat na pahinga bago siya makagawa ng kahit ano. Habang iniintindi niya ang lahat ng iyon, kumalam ang sikmura niya na parang halimaw. Sobrang lakas, gutom na gutom siya. Kaya sinulyapan niya ang uod na pinabagsak niya kanina, at nakakapagtakang tila nakakagutom na iyon ngayon. Doon niya naisip na kailangan niya ng protina kung siya ay gustong patuloy na lumakas. Dahil sa kanyang naglalabasang likas na ugali ng dragon, hindi na siya nag-isip ng malalim. Sumugod siya agad at kinain ang lahat na parang pinaka-natural na bagay sa mundo. Pagkatapos kumain, bumagsak ang katawan niya, at paggising niya kinabukasan, ramdam niyang puno na uli siya ng lakas. Magaan ang katawan, puno ng enerhiya, at hindi pa niya naranasang ganito kaganda ang pakiramdam. Naglakad siya patungo sa malapit na ilog at nakita ang kanyang refleksyon sa tubig. Doon niya lubos na napagtanto ang katotohanan. Muli siyang isinilang sa isang bagong mundo. Pero may isang bagay na hindi tama. Wala siyang maalala sa kanyang nakaraang buhay. Walang pangalan, walang nakaraan,
wala man lang kahit anong ideya kung babae ba siya dati o lalaki. Habang iniisip niya yun, bigla siyang nakaramdam ng presensya sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang ilang madidilim na uod na gumagapang papalapit. Pero sa pagkakataong ito, imbes na magpanik o tumakbo, sumugod siya agad ng walang pag-aalinlangan. Sa mga bagong kakayahan niya, madali niyang pinuksa ang unang alon, at habang patuloy siyang nagliligpit sa kanila isa-isa, nagbubukas pa siya ng mga bagong kasanayan, na nagpapadali at nagpapabisa sa laban sa bawat segundo. Nang matapos niya silang ubusin, bumalik na naman ang gutom, pero ayaw niyang galawin ang mga nakakadiring uod na yun dahil naalala niya kung gaano kasama ang lasa nila noon. Malapit doon, nakakita siya ng kumpol ng kabute, at mga bagay na pwede niyang subukan. Pero malaking pagkakamali dahil natutunan niya agad na nakakalason ang mga kabute na yun. Matapos maranasan ang mga epekto, isinumpa niya sa sarili na hindi na siya kakain ng kahit anong kaina-hinalang bagay mula sa lupa. Sa sakit na aral na yun, itinulak niya ang sarili papasok sa mas malalim na bahagi ng gubat sa paghahanap ng tunay na biktima. Sawa na siya sa laman ng uod at ayaw niyang mabuhay sa basura. Matapos maglibot ng ilang sandali, sa wakas ay natano niya ang isang kulay abong lobo sa malapit. Mas malaki ito sa kanya, pero hindi siya pinigilan nito. Inilabas niya ang kanyang maliit na hininga ng apoy at tinapos ito sa isang malakas na suntok ng dragon. Inaawit ng apoy ang balahibo ng lobo at ang amoy, na dumadampi sa kanyang ilong ay nagpapaalala sa kanya ng inihaw na karne. Dahil sa kanyang pagkaosyoso, muli niyang ginagamit ang kanyang hininga para lutuin pa ito ng kaunti, at nang tikman niya ito, napakasarap. Hindi nagtagal, nakasalubong niya ang isa pang kulay abong lobo at napabagsak niya ito ng mas mabilis pa kaysa sa nauna. At ang lahat ng pagpatay na yun ay nagdulot sa kanya ng malaking pagtaas ng antas, na nagpataas sa kanya hanggang antas 20 mula sa 25. Napagtanto niya na 5 antas na lamang ang kulang para muling marating ang ebolusyon. Habang niluluto at kinakain niya ang pangalawang lobo tulad ng dati, unti-unti niyang napagtatanto na ang pamumuhay na ito, ang paglalaban, pangangaso, at pagpapakasawa na parang dragon ay nagsisimula ng maging natural. Nagiging dragon na talaga siya, ngunit sa kabila ng lahat ng lakas na kanyang nakukuha. Ang katahimikan sa paligid niya ay nagsisimula ng bumigat. Dahil wala siyang makausap kundi ang banal na tinig, nagsisimula siyang makaramdam ng lungkot. Sa kaibuturan niya, hinahangad niya ang isang tao, isang kasama, isang kaibigan, upang ibahagi ang kakaibang bagong mundong ito. Nakakagulat, ang hiling na yun ay natupad ng mas maaga kaysa sa inaasahan niya, dahil hindi nagtagal, nakarinig siya ng mahihinang boses na umaalingaw mula sa kung saan sa unahan. Hindi niya maintindihan ang wika, ngunit ang marinig lamang ang mga ito ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa dahil mga boses iyon ng tao. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang kalapit na puno, sumisilip ng bahagya upang makita ang isang grupo ng mga adventurer na patungo sa kanya. Sa isang saglit, naisip niyang lumabas at magpakilala. Ngunit biglang bumalik ang realidad. Isa na siyang dragon ngayon, at baka makita nila siya bilang banta sa sandaling makita nila siya. Gayunpaman, may maliit na bahagi sa kanya na nagtataka kung sakaling makita nila kung gaano siya kaliit, hindi nakakasama, at medyo kaibig-ibig, baka hindi sila umatake, o baka kunin pa siya nila bilang alaga. Sa maliit na pag-asang yun sa kanyang dibdib, lumabas siya mula sa likod ng puno at pamwesto sa harap ng grupo, ginagawa ang kanyang makakaya para magmukhang cute at hindi nakakasama. Sa kasamaang palad, bigong-bigo ang plano dahil hindi nakita ng mga adventurer ang isang cute na nilalang. Nakita nila ang isang premyo, isa pang dragon na kakatayin at ipagbibili. Agad-agad, sumugod ang pinuno ng grupo at sinugatan siya sa mismong dibdib gamit ang kanyang espada. Bago pa man siya makakilos, naghagis ang lalaki ng nakaparalisang salamangka na bumalat sa kanyang katawan, ikinandado ang kanyang mga kalamnan at inagawan siya ng kontrol. Sinubukan niyang tumakas, ngunit hindi gumalaw ang kanyang mga paa. Bumagsak siya sa lupa, walang magawa, habang dahan-daang lumalapit ang mga adventurer, handa ang mga espada, at mukhang balak tapusin ang laban. Doon niya napagtanto kung gaano siya kainosente sa pag-aakalang magkakasundo ang isang dragon at mga tao. Pagkatapos ng lahat ng kanyang napagdaanan, lahat ng lakas na pinaghirapan niyang makamit, parang mawawala na lang ito sa isang walang saysay at kaawa-awang kamatayan. Ngunit nang itaas ng lider ang kanyang sandata para sa nakamamatay na dagok.
Isang babaeng adventurer biglang sumulpot at hinarang ang kanyang daan. Sabi niya, walang dahilan para pumatay ng isang bagay na sobrang liit, hindi nakakasama, at talagang kaibig-ibig. Natigilan, napakurap siya sa kanya, hindi talaga sigurado kung bakit pa siya humihinga. Pagkatapos, nakaramdam siya ng init na kumalat sa kanyang katawan at pagtingin sa itaas, napagtanto niyang pinapagaling siya nito. Agad niyang ginamit ang kanyang skill sa pagkilala at nalaman niya na ang kanyang pangalan ay Miria. Halos ubos na ang kanyang MP, pero ginagamit pa rin niya ang kanyang natitirang kaunting mahika para tulungan siya, at yun pa lang ay may gumising na sa loob niya. Patuloy si Miria sa pakikipag-usap sa kanya sa isang malumanay na tono, at pagkatapos ng ilang sandali, tumunog ang system at inanunsyo na. Kakabukas pa lang niya ng kasanayan sa wikang Griego. Kung mapapataas niya ang antas nito, mas mauunawaan pa niya ang pananalita ng tao. Ngunit ang tahimik at nakakaginhawang sandaling iyon ay hindi nagtagal, dahil biglang sumambulat ang koro ng mga nakakatakot na sigaw sa di kalayuan. Namutla ang mukha ni Miria dahil agad niyang nakilala ang mga boses, at nang hindi nag-iisip, lumingon siya at tumakbo patungo sa pinagmulan. Hinawakan niya ang braso nito sa pagpapanik, sinusubukang pigilan siya. Binabalaan niya ito sa pamamagitan ng senadoryas na anumang naroroon ay masyadong mapanganib para harapin ng mag-isa, ngunit nagpumiglas siya at tumakbo pa rin. Naiwan, napatitig siya sandali, pagkatapos ay nagpanteng ang kanyang panga. Hindi siya maaaring basta umupo lang doon habang ang nag-iisang taong nagpakita sa kanya ng kabaitan ay dumidiretso sa panganib. Pilit na tumayo, sumugod siya patungo sa kanya ng buong lakas. Nang makarating siya sa labanan, nanlumo ang puso niya. Nakatayo sa gitna ng kaguluhan ng isang dragon na bato, na itinuturing na banta ng C-rank, at ang bagay na yun ay may 197 HP, at ang ganoong katatagan ay nangangahulugan na kailangan ng malakas na puwersa upang pabagsakin ito. Sugatan na si Miria sa pagtatangkang labanan nito, kaya tinawag niya ito sa sobrang pag-aalala, ngunit sa sandaling marinig nito ang boses niya, tinitigan siya ng dragon na bato, at ngayon, sa napakalaking halimaw na direktang nakatingin sa kanya, nanigas ang buong katawan niya. Hindi siya makahinga, hindi makagalaw, at sa loob ng isang nakakatakot na segundo, siya nag-iisip kung ito na ba talaga ang katapusan. Wala siyang ideya kung paano niya matatalo ang halimaw na ganoon. Bigla, sumisigaw sa utak ni Alucia ang boses na tumakbo siya kung gusto niyang mabuhay, at kahit alam ni Alucia na tama ang babala, hindi niya kayang iwanan si Miria matapos siyang iligtas nito kanina lamang. Kaya kahit ikamatay niya, hindi siya uurong. Lumabas siya para makuha ang atensyon ng dragon palayo sa kanya. Habang sumusugod ang halimaw sa kanya, mabilis na gamulong si Alucia sa gilid, halos hindi tinatamaan at sumuntok ng malakas sa mukha nito. Pagkatayo niya, nakita niya ang isa sa mga kasamahan ni Miria na bumagsak malapit. Pero ubos na ang buhay ng lalaki, kaya wala ng pag-asa. Yung isa naman, halos hindi na humihinga, nakadagan ang bumagsak na puno sa kanya at mayroon na lang 5 HP na natitira, kaya hindi na rin siya magtatagal. Alam ni Alucia na kailangan niyang kumilos agad kung gusto niyang may salba, kaya naisip niya ang isang mapanganib na plano. Sasalpukin ulit ang ulo ng dragon, uudyukan nitong habulin siya, at ilayo ito para makabalik siya at sagipin ang mga nakaligtas. Pero hindi basta-basta ang dragon. Bigla itong gumamit ng isang kakayahan na sumabog ang lupa sa harap niya, dahilan para bumagsak si Alucia sa lupa. Susugod na ang dragon para tapusin siya, pero desperadong nagpakawala si Alucia ng isang nagliliyab na suntok sa bibig nito. At sa kanyang pagtataka, tumama talaga ito at nakasira ng malaki. Sa isang saglit, naisip niya na baka may pag-asa pa siya. Ngunit pagkatapos, sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang HP bar ng halimaw ay nagsimulang mapuno muli habang ang dragon ay agad na naghihilom. Nanlumo ang kanyang puso, kaya walang paraan na matatalo niya ang bagay na ito sa ganitong kalagayan. Tumalikod siya at tumakbo habang ang halimaw ay abala pa rin sa pagpapagaling. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng desisyon ng mabilis, kaya walang paraan na madadali niya ang parehong nakaligtas. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinili niyang iligtas si Miria, iniwan ang isa pang lalaki, lubos na batid ang kahulugan nito. Nagawa niyang madala siya sa isang ligtas na lugar, ngunit dumudugo pa rin siya at ang kanyang mabilis bumababa ang HP niya. Isinusumpa niya ang kawalan niya ng mga panggamot na spell o kaalaman sa medisina.
Ang kaya lang niyang gawin ngayon ay sundan ang mahinang amoy ng mga tao sa hangin at umasang may malapit na pamayanan na may makakatulong. Ngunit sa daan, naamoy niya ang isa pang amoy, ngunit sa pagkakataong ito, ang amoy ng mga lobo. 12-12 ng mga ito, naamoy nila ang dugo ni Miria at mabilis na papalapit at sa ilang sandali pa. Napaligiran siya, tuluyang nakulong na walang malinaw na daanan. Dahil wala nang pagpipilian, dahan-daang ibinaba ni Alucia si Miria, humarap sa papalapit na kawan, at naghandang lumaban dahil ngayon ay sila o siya na lang. Di nagtagal, bahagyang nagkamalay si Miria at nakita, isang malabong sulyap kay Alucia na nakikipaglaban, desperadong nagsusumikap na protektahan siya. Ngunit ang kanyang katawan ay masyado pang mahina para gumalaw at nawawala na naman siya ng malay sa loob lamang ng ilang segundo. Lumipas ang mga oras at hanggang sa kalaliman ng gabi, patuloy si Alucia. Buhat-buhat pa rin siya sa kanyang mga bisig kahit halos bumigay na ang kanyang katawan. Ngunit sa wakas, nagbunga ang kanyang pagsisikap at nakarating siya sa mga tarangkahan ng isang nayo ng mga tao. Sa huling hibla ng lakas na natitira sa kanya, nagsimula siyang humingi ng tulong, nagmamakaawang may sumaklolo kay Miria. Ngunit para sa mga taga-nayon, ang naririnig lamang nila ay ang nakakatakot na dagendong ng isang halimaw na umaalingaw sa buong gabi. Nang sumugod ang mga tag-aron upang tingnan kung ano ang nangyayari, samalubong sa kanila ang nakapangingilabot na tanawin ng isang dragon na yakap-yakap. Isang walang malay na batang babae sa kanyang mga bisig. Biglang nagpapanak ang mga ito at agad-agad silang sumugod. Sinubukan ni Alucia na magpaliwanag para ipakita na wala siyang masamang intensyon, pero hindi nila maintindihan ni isang salita, puro ungol at ngalit lang ang naririnig nila. Kaya mabilis niyang na-realize na walang paraan para makipag-usap sa kanila. At dahil wala na siyang ibang pagpipilian, dahan-dahan niyang ibinaba si Miria at mabilis na bumalik sa kakahuyan, ayaw niyang palalin pa ang sitwasyon. Kalaunan, nagising si Miria sa isang malambot na kama at nakita si Mariel na nakaupo sa tabi niya. Ipinaliwanag ni Mariel na malubha ang kanyang sugat at kinailangan ng malakas na puting mahika para gumaling. Nalaman ni Mariel na halos 2 araw siyang walang malay. Malabo ang kanyang mga alaala sa nangyari, kaya inaakala niya na may magbabalik sa kanya sa nayon. Sinimulan siyang pag-alitan ni Mariel dahil sa kanyang pagiging pabaya, na pumunta sa gubat kasama lamang si Dos at Grants. Sa pagbanggit pa lang doon ay kinabahan si Miria at agad niyang tinanong kung ano ang nangyari sa kanila. Hindi pinalambot ni Mariel ang katotohanan. Matapos nilang iligtas si Miria, naghanap ang mga grupo sa iba pa. Natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Grant sa gubat. Tungkol naman kay Dos, hindi natagpuan ang kanyang bangkay. Ang natagpuan lamang nila ay isang malaking mantsa ng dugo sa ilalim ng puno, at sa nakikita nila, malamang na siya ay naging pagkain ng isang halimaw. Dinurog ng balita na yun si Miria at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha habang bumabagsak ang kanyang pagkakasala. Sinisisi niya sa sarili niya dahil hindi niya napigilan si Dos na ituloy ang misyon. Sinusubukan siyang aliwin ni Mariel, sinasabing matigas ang ulo ni Dos at hindi nakikinig kapag pinapayuhan, pero sabi ni Miria, maaaring padalos-dalos si Dos, pero mabuti siyang tao. Yung tipong susugod para protektahan ang baryo laban sa mga halimaw, kaya mahal siya ng mga bata. Pero siguro masyado siyang nag-alala kung paano siya makikita bilang isang tunay na mandirigma. Isang gabi sa taberna, may nangut siya sa kanya, sinasabing hindi niya kayang talunin ng isang dragon na bato kahit gaano pa siya magsumikap. Nasaktan siya doon, kaya kinabukasan, desidido na siyang patayin ng dragon na bato gamit ang Grants. Sinubukan siyang pigilan ni Miria. Sinabi niyang isang kabaliwan yun, pero kapag may napagdesisyonan na siya, hindi niya yun kinalimutan, kaya sumama siya sa kanila, para lang siguraduhin na makakabalik siya ng buhay. Pero sa huli, hindi pa rin sapat. Sinabi ni Mariel sa kanya na ang pride ni Dos ang dahilan ng pagkamatay niya, at kung mayroon man, dapat siguraduhin ni Mariel kay Dan na hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali. Pero bukod doon, inaamin niya na medyo maganda ang ginawa ni Miria na makabalik sa village ng buo, kung iisipin kung gaano kalala ang mga sugat niya. Ikinagulat iyon ni Miria, at labis siyang nagulat na marinig na bumalik daw siya ng mag-isa dahil sa pagkakaalam niya. Wala siyang malay sa buong panahon. Walang ideya si Mariel kung ano ang ibig niyang sabihin. Sa pananaw niya, napawang paatras si Miria pabalik sa nayo ng mag-isa, para lamang atakihin ang isang sanggol na dragon sa mga tarangkahan.
Ngunit iginigiit ni Miria na siya'y nahimete dahil sa dragon na bato sa kailaliman ng gubat, kaya imposibleng makalakad siya pabalik ng mag-isa. Nag-uumpisa na siyang magtanong kung ang kanyang mga alaala ba ay naghalo-halo lamang dahil sa lahat ng trauma, ngunit may biglang sumagi sa isip niya at naalala niyang nasalayan niya si Ilusha na tinataboy ang mga lobo. Siguro siya ang nagdala sa kanya pabalik, ngunit dahil walang makakakilala sa nilalang bago ito naglaho sa kakahuyan, wala siyang paraan para malaman ng sigurado. Kasabay nito, nagising si Ilusha mula sa pagtulog, at lahat ng kanyang mga sugat ay tuluyang nawala. Akala niya, kaunting pahinga ang makakatulong, pero nagtataka pa rin siya kung gaano kabilis siyang gumaling ngayon. Kung ipinanganak siyang muli bilang tao, malamang na umuubo pa rin siya ng dugo, pero napapaisip siya kung kamusta na kaya si Miria. Alam niyang walang paraan para personal siyang pumunta at alamin dahil pagkakita pa lang sa kanya ng mga taga-baryo, tiyak na sasaktan siya nila ng husto, kaya wala siyang magawa kundi umasa na nakaraos siya. Dati, akala niya na ang pag-level up ay nagpapalakas sa kanya, pero pagkatapos ng nangyari sa Rock Dragon, napagtanto niya ang malupit na katotohanan. Hindi siya mas malakas kaysa noong kapanganakan niya. Kung mas malakas siya, siguro na iligtas din niya yung isa pa. Pero wala nang saysay ang maghinagpis pa ngayon. Ang mahalaga ngayon ay ang mag-level up at gumaling pa. Maya-maya, makakita si Ilusha ng isang kolonya ng maitim na uod at naisipan niyang perpekto itong pagmulan ng XP, pero ang sumunod ay isang labanan kung saan siya lamang ang lumalaban. Nilipol niya ang bawat isa sa kanila, at sa huli, wala nang kahit isang uod ang humihinga at opisyal nang umabot si Ilusha sa level 25, na nangangahulugang pwede na siyang mag-evolve ulit. Pumunta siya sa lawa, umupo ng komportable, at sinabihan ng system na simulan ang proseso ng evolution. Pagkatapos ng ilang sandali, may lumabas na menu na humihingi sa kanya na pumili sa pagitan ng 5 bagong anyo. Mayroon ding ilang uri ng maliit na dragon, at saka, mayroon dong opsyon ng dragon na may salot, na medyo iniiwasan na niya. Wala siyang ideya kung ano ang mga pagkakaiba nila, kaya tinatanong niya ang sistema na ipaliwanag ito sa kanya. At sinimulan siyang gabayan nito kung ano talaga ang ibig sabihin ng bawat titulo. Sa maliliit na dragon, mabilis silang lumalakas, pero mas mababa ang kanilang level cap, kaya may posibilidad na medyo bumagal sila kalaunan. Pagdating naman sa mga batang dragon, halos pareho lang sila ng pinagandang baby dragon na nananatili pa rin ang mataas na potensyal sa paglaki. Maraming dragon ang nasa gitna, wala silang gaanong evolution path, pero matatag at solido ang kanilang puno. Base sa lahat ng natutunan niya, parang isa sa mga porma ng batang dragon ang gusto ni Ilusha. Gayunpaman, bago tuluyang magdesisyon, sa kanyang pinili, humihiling siya ng mas detalyadong paglalarawan kung ano ang kayang gawin ng bawat isa. Ipinapaliwanag ng sistema na maraming dragon ang isang lahi na kilala sa mabagal na pag-unlad at limitadong pagpipilian sa ebolusyon, ngunit karaniwang mayroon silang malakas at pangmatagalang potensyal. Parang nakakapanabik yun. Maliban na hindi masyadong natutuwa si Ilusha sa bahagi ng mabagal na simula. Pagkatapos, mayroong mini angel dragon. Ito ay karaniwang isang espiritu na uri ng tagapagbantay na inilalaan ang buong pag-iral nito sa pagprotekta sa iba. Kasama nito ang malakas na magic ng pagpapagaling, na tiyak na nakakuha ng atensyon ni Ilusha, lalo na pagkatapos makita mismo ang magic ni Miria. Ang ganitong uri ng suporta ay talagang makakatulong, pero may problema. Ang mini-anghel na dragon ay talagang mahina sa laban, at sa isang ganitong kalupit na gubat, malaking problema iyon. Kailangan niyang mabuhay, hindi lang magbantay ng mga tao. Ang susunod ay ang batang dragon. Sinasabi ng sistema sa kanya na halos pareho lang ito ng kanyang sanggol na dragon, pero mas mataas lahat ng stats. Tapos meron pang batang marble dragon, na halos katulad din, pero may isang mahalagang pagkakaiba. Mayroon itong mutation na nagbibigay dito ng polka dot na pattern at sobrang taas na affinity sa mahika. Talagang natutukso si Ilusha dito, dahil ang pagkakaroon ng mas malakas na mahika ay parang malaking panalo sa mundong ito. Pero tapos nagsisimula ang sistema. Ibinabahagi ang impormasyon para sa batang dragon salot. Ito ang unang yugto ng ebolusyon ng isang dragon na nagkakalat ng kasamaan, at agad, pinutol ni Ilusha ang paliwanag. Hindi niya gusto yun dahil wala siyang interes na maging isang masamang dragon. Natatakot na ang mga tao kapag nakikita siya, kaya kung magiging isang nilalang siyang literal na tinatawag na tagapagdulot ng kapahamakan,
makakalimutan na niyang magkaroon ng kahit isang kaibigan. Ngunit nang aalisin na niya ito ng tuluyan, biglang may binanggit ang sistema na makapagpapabago ng lahat. Ang drugang salot ay kayang mag-anyong tao. Napahinto si Ilusha. Biglang, hindi na mukhang masama ang pagpipili ang maging masamang dragon. Kung kaya niya, kung magkatawang tao siya, baka sa wakas ay makausap niya ang mga tao, magkaroon ng koneksyon sa iba, at magkaroon ng normal na usapan kahit minsan. At kahit na kailangan niyang dalhin ang buong titulo ng masamang dragon, baka sulit pa rin ang panganib. Ito ang katapusan ng episode 2. Mag-subscribe para hindi makaligtaan ang susunod na episode.